Pangulong Bongbong Marcos may matinding pasabog. Nahigitan na natin ang India, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam sa dami ng ating supply at bababa na ba ang presyo ng diesel at gas at dahil dito mga kritiko magpapakumbaba. We want to make our children have a comfortable life, have a peaceful country, free of corruption, that's the main thing, free of crime, and good governance. President Marcos once more allaying concerns over the country's fuel supply. On the sidelines of an event in Pasay City Friday, he said the nation's crude oil stock could last until the end of June. Pangulong Bongbong Marcos may pasabog. Pilipinas, nahigitan na ang India at ilan sa mga ASEAN sa supply ng langis. Paano ito nangyari? Ito ang pasabog na hindi inaasahan ng mga kritiko habang pilit nilang binabatikos ang legasiya ng Pangulo. Isang malaking tagumpay ang tahimik na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ating sikmura. As acting president, I feel that it's my responsibility to organize all of us and decide among all of us should agree on things on what direction we have to take until the 2028 elections. So, what is the concern? It is the country and its people. So I believe, kayo lahat na nandito ngayon, and those who follow and believe in my father, kaya nandito pa rin kayo because you still believe that we can make a better country and a better tomorrow. Not only for us, ako may mga anak ako, kayo may mga anak kayo, may mga apo kayo. So what do we want for our children? Kasi sa nangyayari ngayon, pag nagpatuloy ito, could you imagine kung anong klaseng bansa our children will grow up? E tayo sa hirap because, we want more, we want to make our children have a comfortable life, have a peaceful country, free of corruption, that's the main thing, free of crime, and good governance. Doesn't have to be perfect. Wala naman talagang perfecto sa dito. But policies in government, the direction of a government should benefit the majority of the people. And what is happening now? Saan yung pera ng bansa natin? Alam nyo ba na sa gitna ng krisis sa Middle East, mas marami na tayong supply ng langis kaysa sa India, Thailand, Malaysia at Vietnam? Mahigit 91 days of secure oil supply ang hawak natin ngayon. Isang strategic victory na magpapababa ng presyo ng diesel at gas sa mga susunod na araw. Mapapahiya ba ang mga nagsasabing walang ginagawa ang gobyerno? Even the President himself, si BBM, last year, I remember correctly, August, nagpalabas siya ng mga kontraktor who were misusing the funds of the government. E ano nangyari ngayon? Pumutok sa mukha niya. And true enough, may issue talaga tayo sa pera. Hindi na pupunta. We have ghost projects. We do not have infrastructure. And how can people, especially the ordinary Filipino, yung mga mahihirap, how can they move about and help themselves if the government does not properly use government funds to improve the lives of these? Sa gitna ng tensyon ng Iran at Israel, marami ang natakot sa energy lockdown. Pero dahil sa oil diplomacy ni PBBM, nasiguro natin ang supply hanggang June 30, 2026. Halika, panoorin natin ang pagkakaiba. President Marcos once more allaying concerns over the country's fuel supply. On the sidelines of an event in Pasay City Friday, he said the nation's crude oil stock could last until the end of June. Marcos's comments came after barrels of Russian oil arrived this week as the Philippines battles an energy emergency due to the Middle East war. The president also assuring the public they're looking for more oil supply from alternative sources. Meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga commuter para naman mabawasan ang bigat ng epekto itong nagkakagulo sa Middle East. Ang Pilipinas ay 91 days ang kanyang supply. Sumunod ang India, 74 days. Ang Thailand ay may 61 days na lang. Malaysia, 60 days. Indonesia, 20 days ng supply. At Vietnam, 15 days ng supply. Therefore, hindi tayo magkakaroon ng shortage dahil sa pagpasok ng 1.04 milyong barrels ng diesel at ang 2.48 milyong barrels ng Russian crude mula sa petro ni Ramon Ang, selyado na ang ating proteksyon laban sa supply shocks. Pero ito ang hamon, bakit mataas pa rin ang presyo sa bomba kung marami tayong old stocks?
Nag-order na ang PNOCEC ng 1.04 milyong bariles ng diesel. Meron ding 142,000 na bariles na i-deliver ngayong linggo. Ang natitira ay darating sa buwan ng Abril. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito nadagdag sa ating buffer stock. Habang ang benchmark ng budget ay $80, ang presyo ngayon ay umaabot ng $130 to $144 bawat isang bariles. Ibig sabihin, ang mga oil companies ay kumikita ng windfall profits na umaabot ng $62 hanggang $76 bawat bariles. Dito papasok ang pasabog ni PBBM. Bukod sa 20 bilyong pisong emergency fund para sa karagdagang 2 milyong barrels ng diesel, binabantayan na rin ang panukalang tanggalin ang 12% VAT sa langis. Pero babala ng mga eksperto, dapat ang bawas ay diretso sa gas station pump at hindi sa importation para ang buong 12% ay mararamdaman ng bulsa ng masang Pilipino, hindi na mga kumpanya. Sinasagot na ng mga resulta ang mga batikos ni Representative Paulo Duterte. Sabi ni Representative Duterte, ang legasiya ay inuhusgahan sa gawa, hindi sa salita, at sa puntong ito, ang pagkakaroon ng 45 days na buffer stock ng gasolina, diesel at LPG ay isang concrete action na nagligtas sa atin sa economic paralysis. Therefore, ang mga kritikong nag-aabang ng ating pagbagsak ay kailangan magpakumbaba sa harap ng katotohanan tayo ay regional leader na ngayon sa energy security. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ang katarungan ng ating Panginoong Diyos ay makikita sa tamang pamamahala o stewardship ng mga resources para sa ikabubuti ng nakararami. Ang leader na marunong mag-imbak sa panahon ng kasaganaan para sa panahon ng tagutom ay pinagpapala. Sabi sa Kawikaan 21 verse 20, may mahalagang kayamanan at langis sa bahay ng pantas, ngunit nilalamon ng mangmang. Ang karunungan ni PBBM na mag-ipon ng 91-day supply ay isang grasya na naglalayo sa atin sa kaguluhan. Ito ay awa ng ating Panginoon Hesus na makikita sa pagbubukas ng pinto sa Russia, Japan at Indonesia upang hindi tayo maubusan. Therefore, ang ating seguridad ay hindi lang bunga ng diplomasiya, kundi bunga ng panalangin ng isang bayang nagkakaisa. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, huwag mawalan ng pag-asa. May gobyerno na nagtatrabaho at may Diyos na nagbibigay. Lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus dahil Siya ang tunay na source ng ating kapayapaan sa gitna ng krisis. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa biyayang sapat na supply ng langis para sa aming bansa. Salamat po sa karunungang ibinibigay mo sa aming mga lider upang mahigitan ang aming mga kapitbahay sa ASEAN. Idinadalangin namin na ang tagumpay na ito ay magresulta sa mas mababang presyo ng bilihin para sa bawat pamilya. Bantayan niyo po ang mga puso ng mga namumuno sa oil companies na huwag maging gahaman. Pero higit sa lahat, o aming Panginoon Diyos, Lord, mananatili kaming mapagpasalamat sa iyong katapatan. Kahit kami minsan at kadalasan ay hindi tapat. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patnubayan niyo po kami, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.